cheat code sa relationship para maging masaya ito. At hindi lang masaya, ine-enjoy nyo habang tumatagal ang relationship nyo. Lagi niyong tatandaan, ang relationship po ay teamwork po yan. Hindi po yan mag-work kung isa lang ang gumagalaw, isa lang ang nagtatrabaho, isa lang yung may willing na i-work out ito, at yung isa ay nag-give up na. Ang isang teamwork, kailangan dito is that dapat maalis yung pride. Dapat mababa yung ego. Kasi if both of you ay mataas, if both of you ay leader, this is what I call impossible na mag-workout. So kung mag-workout man, tatanda kayo, sa totoo lang, long-lasting ang relationship nyo, pero parang impyerno din lang kasi wala namang katahimikan. Hindi nyo naman na-enjoy yung essence ng marriage. Ni kahit may mangyari sa inyo, kahit na magbagbakan sa kayo sa gabi, pero yung enjoyment, hindi nyo masyadong na-enjoy. Kumbaga, parang fino-fulfill nyo lang yung gusto ng laman nyo. Pero at the end ng sex nyo, andun naman yung away na naman, andun naman yung toxic mindset, andun na naman yung naaalala mo yung kanyang ginawa sa'yo. So, it is impossible na ma-enjoy nyo yung relationship nyo. So, ano ba itong unang-una sa lahat that cheat code talaga ng relationship? Ito ay ang love and respect. Ang pinaka-view namin ng meaning ng love is not like you. Kasi ang babae, kapag nararamdaman nyo ng care ng isang lalaki sa'yo, ng pag-alaga niya, pagpo-provide niya, at yung mararamdaman mo yung security mula sa kanya, yung comfortable ka sa kanya, yun yung love sa inyo. Kaya nga, most of the time, mabilis ma-fall ang isang babae sa mga lalaking mabait, sa mga lalaking matulungin, sa mga lalaking caring. Of course, may tsura. Kasi, yun yung pinaka-view nyo ng love. Pero ang lalaki hindi po. Ang pagkakaalam namin, or ito yung nakatanim sa isip namin na meaning ng love is actually respect. Kapag ang babae marunong mang-respeto, marunong mang-appreciate ng aming nagagawa sa kanila, ng effort namin sa inyo, ng pag-provide namin sa inyo, ng pag-protect namin sa inyo. Kung alam mo yun na respect, I mean, nakikita mo yun sana, na-appreciate mo yun sana sa amin. At the same time, nagsasubmit ka. At the same time, nag-a-under ka or, sumusunod ka sa leadership namin. Yun yung love para sa amin. The problem is that, ang hirap mag-work if one of you broke that. Like for example, kahit anong gawin niya is that walang respeto na nare-receive niya from you. Yung love na meron siya, na konti na nga lang, or hindi ganong kalalim, is that hindi mo yun na yun marireceive mula sa kanya. Why? Kasi hindi mo kasi siya nire-respeto. At ganun din vice versa. Like for example, kahit anong respeto mo, kahit anong pag-under mo sa kanya, or kahit anong gawin mo para irespeto siya, mag-submit ka na sa kanya, pero wala kang nare-receive na love, mapuputol yon, mawawalan ka din ng gana. Actually, impossible na ma-enjoy yung marriage kapag ganon. Diba? Paano mo respetuhin ng isang lalaking hindi ka respeto? Wala kang nare-receive na peace of mind sa kanya. Paano? Ganon din sa lalaki. Paano ka mahalin? Mas mamahalin kung wala ka namang respeto sa kanya. Diba? Lagi mo siyang sinisigawan na parang kapitbahay nyo lang. Laging ang baba ng tingin mo sa kanya, even yung mga opinions niya, mas mataas pa nga ang respeto mo sa kapitbahay nyo, sa kapitan nyo, kaysa sa kanya. So, sa amin, masakit yon. Sa totoo lang sa inyo, wala kayong pakialam. Pero sa amin, big deal yon. Kaya hindi rin namin naipapakita or naipaparamdam yung aming love sa inyo. So, kung makikita nyo dito, talagang imposible na talaga na mag-work ang relationship nyo. Kaya ang gagawin nyo dito, actually, sa totoo lang, is that ito yung number 2 na pinaka-cheat code. Dapat may desire kayo. May willingness sa inyo na ibaba ang ego, ibaba ang pride, at magsimula ng respetuhin yung partner. Because a relationship is very impossible na ma-enjoy nyo. Sabi ko nga, pwedeng magtagal kayo pero hindi kayo naging masaya kung walang willingness or desire sa inyo na i-workout. Kasi kung yung isa sumuko na inside, physically maybe parang pinaplastic or parang pinapakita na interested siyang makiayos, but inside, he or she is not willing na makipag-ayos. How? Kasi inside,
Ayaw niya pang i-give up yung mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway or kung bakit laging toxic yung relationship niyo. Ayaw niya ibaba yung pride, yung ego, ayaw niyong alisin yung mga yon. It is in your control actually. Yun nga lang, masakit, mahirap, kasi nakasanayan ka na yun yung pinanghahawakan mo. And that's the problem. Kaya ang daming na-stuck sa mga ganyan. Ang daming na-stuck sa hindi masayang relationship. So, ang problema, naghahanap na agad ng iba kasi ang feeling hindi na mahal yung partner, hindi na mahal yung walang kwenta yung relationship. Kaya hinahanap sa iba. But trust me, kahit maghanap ka pa ng iba, hindi yan mag-work. Kasi ang problema, hindi yung partner mo, ito yung problema. Kung willing ka lang sana na ibaba or alisin or, piliin na hindi sundin yung toxic na traits mo. The reason why hindi nararamdaman ng partner mo ang respeto, the reason why hindi nararamdaman ng partner mo ang love, kung willing ka sana, deep inside, i-decide mo na hindi gawin yon, kahit mahirap, I'm telling you, mag-work at mag-work ang relationship nyo. Napaka-imposible na hindi pa mag-work. So, kung dinicide mo na mahalin pa rin siya, kahit hindi ka mahal-mahal, kahit minubungangahan ka. My point here kapag mahalin is that piliin mo na manahimik, piliin mo na intindihin siya, piliin mo pa rin i-provide siya kung ikaw yung lalaki ha. Iparamdam mo na andyan ka pa rin na makikinig sa kanya. Iparamdam mo or dapat may assurance or through your actions, iparamdam mo that wala siyang ibang kapalit, wala kang ibang inaatupag. Yan yung totoo ha. Kasi ang babae sometimes naghanap yan palagi ng assurance, ng attention from you. So, kahit nararamdaman mo ang salitang disrespect mula sa kanya, try mo pa rin na gawin niyo yun. Ganon din sa babae. Kung hindi ka respeto yung partner, gawin mo pa rin. Kasi in that way, nabre-break niyo yung cycle. Cycle na, what if hindi siya ka-respeto? So, hindi ko siya mamahalin. What if hindi siya ka-respeto? So, ayaw kong bigyan siya ng respeto. Ganon din sa lalaki. But if hindi siya kamalmal, hindi ko nabigyan siya ng pagmamahal, bahala na siya sa buhay niya. Wala akong pakialam kahit ganyan siya. So, in that way, mapapansin nyo na mayroong cycle and hindi yan mabe-break unless one of you or both of you decide to break it. Mahirap sa una. But trust me, lahat ng bagay na napaghihirapan, worth it po ito kapag nagbunga. So, I am encouraging you actually that you need to begin to love your partner kahit hindi siya kamahal-mahal and respect him kahit hindi siya ka-respeto. And ito pa, dapat willing kayo na talikuran ang ego at pride nyo. Yes? One more time, it is very impossible na mag-work ang relationship kapag mataas ang mga yan. Ang nature kasi ng tao ganito. Kapag healthy yung environment, like, yun na nga, pinupuno mo ng pagmamahal, kung ikaw ang lalaki, pinupuno mo ng pagmamahal ang relationship nyo kahit toxic siya, kahit hindi siya kamahal-mahal. Mamarinate yan, marerealize niyan that bakit napakabait niya sa akin. Natitrigger actually yung good side ng kanyang personality. Natitrigger yung magandang behavior niya. Trust me. Pero kung toxic din yung nai-provide mo na atmosphere, palaging mararamdaman ng babae yung unlove, yung wala kang attention or walang assurance ng pagmamahal mo sa kanya. Natitrigger din yung mga toxic niyang ugali. Toxic niyang personalities. Toxic na side ng kanyang personalities. So, magiging toxic yung relationship niya. So, nakikita nyo na yung principle dito, yung point ko dito. Ganon din vice versa. Kung ikaw din ay babae na hindi mo mararamdaman yung faithfulness ng asawa mo, ng love ng asawa mo, punuin mo siya ng respeto. I-marinate mo siya ng respeto. Until the time na yung atmosphere na napoprovide mo ay merong impact sa kanya. And dyan niya din matitrigger yung mga good side ng personalities niya. So, ito yung mangyayari lang kung merong willingness sa inyo, merong desire sa inyong dalawa, or even sa'yo lang. Kahit mahirap kung mag-isa lang kung one-sided. Pero there's nothing impossible if you pursue this. Mag-work at mag-work in relationship nyo. Marerealize ng isa sa inyo na bakit ganito. Okay. And ito pa. Ito ang pinaka-cheat code talaga na relationship. And I'm proud of it. Masasabi ko na ito talaga. Without this number 3, it is sobrang hirap sa totoo lang. Hindi ko sinasabing imposible, but sobrang hirap. Siya yung dahilan kung bakit magiging easy ang lahat. Okay? Itong number 3 natin is God. The Bible says that the Spirit of God will come to convict sins of the world. In short,
siya yung dahilan kung bakit marirealize ng partner mo ang mali niyang nagagawa. Hindi po ikaw. Hindi po yung bunganga mo. Kaya mapapansin mo ngayon, kahit sinasabi mo yung mga toxic na side niya, yung kahit bungangahan mo pa siya, kahit sabihin mo na, bakit ganito ang ginagawa mo? Hindi mo naman pinaraparamdam na mahal mo ako. Without the Spirit of God, it is nearly impossible. Ang mangyayari lang dito, patatamaan yung pride niya. Walang conviction sa kanya. Hindi niya marirealize, masasaktan lang yan. Mararamdaman niya lang ang disrespect from you. Because walang nagbaback up sa'yo na kapangyarihan. Walang nagbaback up sa'yo na conviction ng Panginoon sa partner mo. Kaya nga sabi ko, ito yung pinaka-importante. Kasi ganito, with the Spirit of God, kasama mo, na sinasabi yung mga toxic na side ng partner mo, may conviction. Marirealize niya. Kahit na maramdaman niya yung ego niya, yung disrespect sa kanya, may conviction pa rin na tama ka. But without the Spirit of God, without God Himself, masasaktan lang yan, magagalit lang yan, tataas lang yan yung kanyang pride at ego. And hindi yan makikinig siya. Hindi mag-work. So, you need God. Look, I'm not here being a religious man because I am more on relationship. You know, the more actually na hinahanap ko si Lord sa buhay ko. Matthew chapter 6 verse 33. The more ko na hinahanap yung kanyang presensya. The more ko na hinahanap or I am seeking the mind of Christ, sabi sa Bible. In what way? Through His Word. Reading the Bible, not just reading, not memorizing, but reading with the Spirit of God, kasi He is the author, so siya yung magpapa-intindi rin sa'yo. So the more na ini-spend ko yung oras ko sa Kanya, the more na nai-involve si God sa buhay ko, the more na mas madili ang lahat. Actually, I believe in God na siya yung nag-ayos sa akin sa mga toxic na personalities ko. Yes, He molds me, He corrected me, and even sa my wife. Kaya ngayon, na-enjoy namin. May mga darating man na problema sa buhay, pero mas madali na lang because magkasama kami. And I thank God kasi bata pa lang kami sa pag-asawa, sa marriage namin, and naintindihan namin itong mga bagay na to, na siyang magiging fuel namin sa mga darating pang mga pagsubok sa buhay.